ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburangan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Anatun oras sa kabarangay, may kita 16 minutos na. Ang kalabay alas 2, maupay nga welcome haton na taramdan na Info Sentrum. Pan Martes, Enero 6 na kita. Kumusta na kamo? Atipen pumida ito na iyo kahampang. Kaupod natin didi Master Control Engineer Ray Victor RV de Dios, pinagiton na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. As usual, nakita ito na kaalas sa 3 sa iyan ang kilo. Sana umaludnong iton health. Iton health balitaw. Sige la, welcome ha. Hain ka man na himumutang yan ang sangkay. Ubdi kami nga Engineer RV. Kung naka-siesta hour kaman na yan na ada man ito na radyo permila andam. May na pa ba yan na uso adto na radyo nga di baterya la. Para bisan nga bisan nga in dadun in ever ready para pamati ito na nga tanan nga mga programa ito na stasyon na DYES. Uy, ada ka nga haw. Kasi rin ko diri pa upay timbutol. Giinagol, Ate Merns, nagiinagol. Kumusta ito na panahon? Didahiyo dapit, may Point Mary, maupay kulop. Okay, ito na ito na panahon, yan ang adlawhan na Tuesday, medyo okay. Kaninahan na aga, na uran-uran, na medyo mauran, kanina aga dapit. Pero yan na okay man, ito na ito na panahon. Nasa ringatan ato na doktor, kuno iton imo sa kaadlaw, pero laka oras nga pagyakan. Yadi nga ni waray pa pag-ooras Ate Merns, medyo nag-static na. Madugang ka kuno itda kay matag. Okay, lahirayan na di na Point Mary, kaupay ada hito na duyan. Hanhadi nakapasya da kita nga dakanda Ate Merns. Maupay ito ni ira environment, napapalibutan hin damo nga mga puno sa halita matagham. Alright, so ano ba ito na ito na pag-irestoryahan na yan ang kulop? As usual, ato na epektohan shear line na hanhading kamauran na dinihato na probinsyahan Sinarangan Samar. Base ini ato na igin pagawas nga pa sitrep. Initial lagi hapon nga situational report hadton Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Maupay nga kulop nga daka na Engineer Tomas Campomanes nga na staff. Adahira Sir Levini Cart ngan company. Ma'am Evelyn Kaliba, Dulfo Kaliba, maupay nga kulop.
Pag-istoryahan natin adto na latest sitrep adto na PDRRMO na dugangan ba adto na mga pamilya or individual nga naapektuhan adto na babaha. May da pa baha iya na. Kalawan natin ito pa FB page nato na mga friendship di na naman hipapad. Inupup na ba ang tubig baha maupay nga kelub di dahaiyo. Sugad man adto na pag-andam han local government unit na bungtuhan artetche. So sige na ito na ira naman relief operation di dahabungtuhan artetche. Nga na syempre babalikan natin adto na mga pa-update from Eastern Samar State University. Although waray pa good pinal nga petsa ito na pagbabalik ito klase adto na face to face, pero may da naman hira online ito na klase. Pero ito na face-to-face nga pagbalikan ito na klase nasa ring adto na pamunuan han Eastern Samar State University antes matapos ito na bulan hiton Enero mabalik na ito na face-to-face classes. So babalikan natin aton na mga balita may pagisumpay ito na mga preparasyon pangandaman nga ginabubuhat ito na Eastern Samar State University. Aton ana i-shoutout Jeremy Ubalde nga kaupod natin yan na hataramdaan na Info Centrum. Maupay nga kulop Jeremy Ubalde. Nga bungto, lawaan balang higa, hiporlos, kinapundan, MacArthur Giwan, Mercedes Salcido, Hernani Llorente, balang kayan, nganan may dulog, nga nag-uusaan lang nga syudadhan, purunggan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higumaon, tipigi aneste, rayhak Eastern Samar, pagursahan katauhan, ikaw ako ugupi ang este. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higumaon, tipigi aneste, rayhak Eastern Samar, pagursahan katauhan, ikaw ako ugupi ang Alright, so kabarangay naton na oras, may na kita 23 minutos na. Nakalabay alas 2 o ibalikan tadaw adihin na mga pictures. Kakulup ini waray pa pa-update silingin again kitaan natin adto na Facebook page naton na friend nga taga bungto hiton na hipapad. Siguro baha pa pero maupay na ito na panahon ayan kalawan ta daw haluyo hiton na na-experiensyahan nga pagbaha di na naman habungto hiton hipapad. Padayo lagi hapon nga positibo adto na mga taga-bungtuhan hipapad. Nag-post nga niya Facebook page Ate Juvie Inicarta Pahanustan, residente didahan na bungtuhan na hipapad. Nasa ring hiya, high tide sa good vibes. Just enjoying the moment. Only in the Philippines talaga bisan ko naging bababaha na enjoy lagi hap nga na sinisingabot ito na panlinis iton irabalay. Kaya man dida iton nagawas ni Ate Juvie Inicarta Pahanustan. Yada iton ira mga 3-story nga balay. Pero dida hadto na syahan nga floor nga may danira dida tindahan as in binaha. Pero haluyo ito na positibo adto na mga taga-bungtuhan hipapad. Kuya Dudes, Tita Dudes, dida naman habungtuhan hipapad. Takit kan Tita Dudes balay is usalakaan or ground floor. So ito na mga bata enjoy nga na sugad naman kuno talaga ito na naitatabo didaha irabungto. Kumbaga normal kung nauran nakaka-experience hira hina pagbaha.
Hala daw adton pa sitrep adton PDRRMO. Ang pinaka-latest nga situational report na PDRRMO inabothin 22,000 families. Mga bungto dapit Habogos iton nga Eastern Samar or equivalent na sobra 74,000 adton apektado. So yada iton ira mode of transportation kung babaha di dahiton na ira bungto, syempre sampan bote iton ira sinasakyan. Kinapundan MacArthur Diwan Mercedes Salcido Hernani Llorente Balangkayan nga So kakilo pa iton nga mga pa-picture. So pinakadamo adton na nahitala nga affected families di dahabungtuhan na hipapad. Sugad man may dagihapon kakilop diri pa na agian adton farm to market road dida naman bungtuhan kan avid. Pero haros ang katanan na nagpakauli na hayir at tagsang panimalay adto na mga evacuee. Nasa ring didi adto na sitre adto na PDRRMO pero ba adto nag-evacuate. So dida ini habungtuhan na hipapad ngan artatse inabothin 2,431 damula ay damadaton ira mga nag-evacuate dida habungtuhan hipapad ngan artatse or equivalent in 717 nga pamilya. Apag kaya na wala ilagi hapa balita hadto na isa naman nga nawawara nga para pangisda ba di dahabungtuhan na Llorente. So adton isa naman nahiagian iton kakilop. Pero adton isa pa subay didi ito na pasitrep na PDRRMO still missing lagi hap. Kakilop naman subay naman hadton paanunsyo hadton local government unit na bungtuhan artatse in nagpadayon adton ira relief goods repacking han local government unit han artetche. Posible na ito na hapagkaya na ipinanhatag na han pamunuan pangunguna ni Mayor Susan Ivardoni nga na Vice Mayor Roland Boy Ivardoni. 27 minutos na nakalabay han alas 2 padayon kamo nga nakatutok haton na taramda na Info Sentrum. Amo ito na repacking han relief goods dida naman habungtuhan artatse. So laing-lait kay may danang init nira nauna nga ginandam nga mga ipanharatag. So kadugangan ito niya additional nga relief goods para hiton pagbubuhaton nga mga distribution. So dida iton habungtuhan artatse. Mapay nga kulop Lizelle Ronda taga diin hi Jeremy Obalde. So gadman hi Ate Lizelle Ronda, good afternoon. Naduyog nga nahiyo padulong festival dala na kauswagan kay nadusuhit panglamragan syudad hang burunggan. Burunggan kabay sa imuin waray sugat syudad nga malamrag ipadayon ang pag-uswa karisyuhan ang kakatuan dungungan kalipayan ang tunag nga baraan baysay burunggan dahon na ang maarang tunhain ang pasyadahan kamaupay gudpakitan habulibad kagaganahan nabibighan kadagatang mga
Naton oras sa kabarangay, may na kita at 30 minutos na nakalabay alas 2. Limitahin natin ito naton pagyakan. Bueno, aton balikan sangkay aton pirang mga pa-updates from Eastern Samar State University. So, waray pa man pagbabalik, nakakadto kitahan kakano adtogin na dumara adton press con nira Dr. Andres Pagatpatan Jr. Maupay nga kulub di da naman ESO main campus kundi nag-opisina iton president iton ESO. Maupay nga kulub gihapon kanda Dr. June Agda nga next year maritiro na. Maupay nga kulub Lydia Deray, good afternoon po, watching from Quezon City. Good afternoon. Kumusta ito na panahon di da naman QC? Yes, may pagisumpay hiton pangandaman hiton Eastern Samar State University. Posible na ini nagkakamayado na hirayanahin na mga preparasyon para naman hiton paghimuhin mga temporary nga mga classrooms didaha ESO. Kung ato na babalikan aton pagkadto ESO, nakita talaga natin aton upat nga mga building didaha ESO nga may damage nga nakita bisan hiton aton visual hiton aton ato na pagkadto may da talaga mga crack ini nga mga building. So may dahini building iton College of Education, pati na iton College of Engineering. Yadahi Ma'am Grace nga amo adton nagtour aton nga dahadton mga building hadton upat adton kanan hospitality management. Tulupat ini hospitality management adton College of Education. Iton College of Education gintindog ngayon ini year 1984. Natawo na kamo 1984 pero naka years. Ang College of Hospitality Management naman 2015. Yada man iton mga crack. So iton hiya didaitan College Engineering department adton ira naman mga perang building dida College of Engineering 1992 ngayon iton after laitan di ba may dahadto sunod-sunod nga linog iton kanan College of Engineering iton hiya upod namon didahadton ito naman kanan education. So ginkuha nira adton Alcuba nga nakita didto na anit ngaran hit Engineer RV Beam. Nakita nga may daad nga yan didto mga danyos nga diri talaga fit nga kumadto or kadtuon hito na mga estudyante. Salit may dahiton pag titindugon nga temporary nga mga shelter nga mga classrooms nga may da na allocation para hiton pera ba iton an alokasyon na sa ringhiya Dr. Andres Pagatpatan 13,729,123. Adi man nga ni i-play natin adton aton na balita kasumpay hiton nga pag titindugon nga tulong temporary classroom structures para hiton talwas nga pagbalik face-to-face classes. So itong target nga pagbalik hiton face-to-face nga pagklase antes matapos iton Enero 2026. Sige, Engineer RV, aton balikan ini nga aton report. Magtutukod hintulong nga temporary classroom structures ang Eastern Samar State University ESO Borongan Campus base masiguro ang talwas nga pagbalikan face-to-face classes antes matapos ang Enero 2026, sumalakan ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Ito ang approval na sinasabi ko, the worth is 13,729,123.74
This is for the construction of our temporary structure of bunkhouse, wherein we will temporarily reside our classes in this structure. Siguro this will not take long period of time because this will be constructed through the use of tubular materials and then building lang ito. Ginpasamwak nga ang mga pasilidad magiging temporaryo nga saliwan han mga building nga nadaot tungod han sunod-sunod nga pagbayugan tuna ngan bagyo ha probinsya. Ang mga struktura paghihimuon gamit ang tubular materials, galvanized iron ngan plywood ngan titindugon ha patag nga mga lugar. Kada unit magkakamay-adahin 8 nga classrooms nga pagagamiton han College of Education, College of Business Management and Accountancy ngan College of Engineering. Sumalaha Rapid Assessment and Physical Facilities Office may da mga building nga gintutuuhan nga diri natalwas gamiton tungod handako nga distroso. Tungod hini ginaprobaran han ESO Board of Regents ang resolusyon para pagtukod han temporary learning facilities hag kantidad nga 13,729,123 pesos. Dugang ni Dr. Pagatpatan, madagmit la itukod ang mga makeshift bankhouse ngan temporaryo lang nga gagamiton samtang ginuusisa ngan gin-retrofit ang mga permanente nga building para ma-accommodate ang mga estudyante. Igpapatuman ang double single session nga klase alas 6 aga tubtob alas 12 udto ngan alas 12 udto tubtob alas 6 kulop. Ginpasiguruhan pamunuan nga diri ini makakaapekto academic calendar kay oras han klase ang ginbabasehan haihap han units. Ginpasabot liwat nga ang pagbalikan face-to-face classes ibabase ha kahimtanghan mga building ngan kun talwas na ini igpapatuman dayon ang regular nga klase ha Borongan campus ngan hangatanan nga campus an ESO. Ginklaro nga magdudurungan ang implementasyon ha bug-os nga universidad. Ini nga mga detalye ginsumat durante han mini press conference on university updates nga ginbuhatan Disyembre 26, 2025 hagkanugtan Hall ESO Borongan nga ginatenderan han mga opisyal han universidad upod hira Dr. Rodora Mendoza, Vice President for Administration, Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs, Dr. Jocelyn Castro, Vice President for Quality Assurance, Attorney Dulce Amor Beato, Legal Officer, sugadman han mga student leaders, local media, faculty and staff upod ang mga personnel han Borongan City Police Station. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so amod to na detalye may pagisumpay hiton nga tulong temporary classroom structures. Didhan portion han aton balita may dahit dida patag nga portion didahiton kanan graduate school. Iton nga paradahan dida pag titindugon iton nga temporary classroom didadamanhan didahiton grounds iton College of Education. So may dida patag nga structure. So dida itiya nga dito hiton nga may kanan College of Engineering. Diri na talaga pasusidlan anay kay dida hiton aton isang report may da 5.26 million nga gin-allocate adton ESO para naman hin structural assessment han upat nga mga building. Hapag kaya na padayon na iton yan iton structural assessment, diri lang init basta-basta may dangin tinatawag nasa ringhi Engineer Manlapa si Ma'am Grace, structural engineer, di ba? Engineer RV. Diri lang ngayon although may mga engineer pero specialized nga initira nga mga inhinyerong mag-a-assess hiton kamadigun, integrity hiton isa nga building. Labi na yan nga nakitaan nahin na mga crack nga kumbaga diri na fit for himuon hiyang mga classroom. So mag-hire hin structural engineer iton ESO para pag-assess hiton integrity hiton nga mga building. So amo ini nga may da allocation nga 5.26 million kuan ini aton building han College of Education per aton budget 1.3 sobra million
Ang College of Hospitality Management, sobra naman 1 million. Iton College of Engineering, asya pinaka haruhataas ang pundo nga gin-allocate mga 1.5 million. An administration building naman is 1.3 million. So tikang lait didahan internal generated fund ESO iton nga 5.2 million pesos. Kay diri kuno it nga hirala it masaring sige ko condemn ta na inhiya nga nga building. Kinahanglan talaga tikang hiton mga experts. Amo adto siring ni Dr. Pagatpatan. Imagine an sunod-sunod nga linog kadakuhan distroso. Nga tanan nga ESO campus nga ni ginkadtoit ni ragin bisita an nga tanan nga campus Eastern Samar State University. Di man nga ni aton balikan na Engineer RV an aton balita kasumpay ini nga mga pitad nga mga magkalain-lain nga pitadhan ESO it nagbubuot hit sa ring paman ni Dr. Pagatpatan, diri iton presidente la. So isinasag ka iton may dahira resolution nga ginhimo ngan ito na approve iton Board of Regents. So damo ito na kumponer iton Board of Regents. An pag-resort to online or iba an klase ba iton mode of learning dir ila kan Dr. Pagatpatan sa ring niya. Ini nga pagtindog hin temporary classroom, dir ilakanan pamunaan hiton ESO, iton nga tanan inda pati approve hiton Board of Regents. Ini daman nga pagtugot han 5.26 million para hiton structural assessment han upat lang mga building ha ESO. So aadi adton aton detalye nga balita kasumpay hini. Aprobaran han Eastern Samar State University ESO Board of Regents ang pundo nga nagkakantidad 3,571,301 pesos para pag-ayad han mga building nga nadaot katapos han sunod-sunod nga linog han October 10, 2025. Ini nga alokasyon inigpapagawas tikang nga fiscal year 2025 Program of Receipts and Expenditures han internally generated fund. Inyan ginpahayag ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. durante ang ginbuhat nga mini press conference on university updates didan December 26, 2025 Hakanugtan Hall, Borongan nga gintambungan han mga opisyal han ESO, representante tikang ha iba-iba nga campus, student officers, local media, campus publications, faculty staff ug iba pa nga stakeholders. Sumalakan Dr. Pagatpatan base ang Resolution number 2380 of 2025, lakipan mga apektado nga pasilidad ang College of Law, College of Nursing and Allied Sciences, College of Technology, Graduate School, Teatro Ibabawnon, ICTC Building, IGP Building, Infirmary Building, College of Information Technology, Old Mass Communication Building, Library, ARIC Building, College of Sciences, ug College of Agriculture. Ang pundo gaalokar para pagpalitin materyales ngan bayadhin labor para ang immediate repair ngan rehabilitation base masiguro ang integridad, seguridad ug operasyon han universidad. Por lo menos 4 kasimanan pag-implementar han nasabi nga proyekto. We also have here a resolution approving the budgetary allocation for the repair of the university building damaged by series of earthquakes. Ito lahat ng may damaged na building, nagkalugin tayo ng mga pundo para mabili ang kailangan ng mga materials. The amount is 3,571,301. Ito ay approve na ng BUR. If I am just sitting down, hindi ito magagawa. Kasi kahit nga pag-approve, sabi ko nga sa inyo, hindi madali ang pag-approve, pag-release ng pera. Because it has to undergo process or procedure so that we will not be disallowed. The transaction will not be disallowed by forward. Mayroon tayong 3.5 million para sa mga repair na gagawin natin. And the other one is
Alright. Lakipan Ay, ada pa. katitirok ang patapod han pamunuan nga igpapatuman na ang face-to-face classes antes matapos ang Enero 2026. Para bagong Pilipinas, inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so again patapod han pamunuan han Eastern Samar State University. Pinagi ka na Dr. Andres Pagatpatan Jr. nga magbabalik na niyo klase mga estudyante han ESO. Antes matapos iton Enero 2026, balik eskwela na face-to-face. Hindi naman eskwela hiraya na pero online, ano? 45 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 2. Lizel Ronda Ate Pen, kumusta po ako nga dihan amon BM, didiha Tagig, barangay Pinagsama BM Patrick. Mapay nga kalab didaha iyo ha Tagig. Hijira may ubaldi naman Ate Pen, taga barangay Mabuhay kan Avid Ak. Ate binaha kami, salamat lang nga wara abothan mga balay an salog. Lagpas alaan breakwater. Uy. Mapay nga kulub didaha barangay Mabuhay kan Avid. Salamat sa Dios ano nga okay naman kamo yan. Hup-hup na ba dida? Waray na baha, Jeremy? 46 minutos na nakalabay haala sa 2. Ang pagkanto naman ha ESO very timely may daan natin dito mga igin kahibalag natin mga friendship, di ba inaaruan kita hadtuhin MOS. Ate Pen, kumusta lagay ng panahon sa Baybay Boulevard? Uy, hibaying Jennifer, napakianahit kahimtang-hit panahon, maadlaw Jen. Opay nga kulub Jennifer Golmatico. Inaruan tahin ira New Year's resolution. Kamu sangkay, ano ba ito niyo New Year's resolution? May da ba dapat baguhon? May ada ba niyo igin sa saad? Para yan na naman nga tuig 2026. Ikaw Jen Golmatico, hala? Ano mo New Year's resolution? Kaya di, pamati ita daw, Junio Costuna Valles, maupay nga kalub dida naman ha ESO kan Avid Campus, nasaring adton iya New Year's resolution, o sa inhiya nga student leader, dida naman ha ESO kan Avid Campus, magiging maupay, magiging mabuting estudyante na, sumusunod sa mga patakaran ng pamantasan at ng Republika ng Pilipinas, magiging masunurin, mabalihon. Jonyo Costuna Valles, maupay nga kulop. Nga mas uupayon pa iton iya pag-aram, iton iya pagiging student leader para maging maupay hiya nga ehemplo. Iton mga estudyante, maging mas maupay pa hiya student leader dida naman ha ESO kan Avid Campus. Di ka barangay, pamatian natin aton New Year's resolution ni Junio Costuna Valles san ESO kan Avid Campus. Costuna Valles, isang mag-aaral ng Eastern Samar State University kan Avid Campus. Bilang isang mamayang Pilipino, ang aking New Year's resolution ay siguro maging isang mabuting estudyante at sumusunod sa batas ng institusyon at ng Republika ng Pilipinas at bilang isang student leader din, siguro mas ma-improve ko pa nga yung sarili at mapagsilbihan ang ating paralan. Yun lang po. Thank you. Thank you, Junio Costuna Valles. Improve pa ko niya iton iya kalugaringon para mas makapagserbi pa como student leader ngan maging maupay nga ehemplo iton mga estudyante han ESO kan Avid. Adi naman young professional. Oo. Graduado gihapon ini ha ESO main campus. Kilala na ba niyo John Albert Borata? Didi ini hito na RVFM. So residente ya din ato na syudad na Borongan. Saring naman niya ito niya New Year's resolution.
kumo usang mulupyo, usang Pilipino, maging maupay daman nga example para hiton mga kabataan. Padayon nga masuporta nga dahiton mga MSMEs, iton mga gudti nga mga negosyante nga magiging nasunod. Kay nagbabayad na may buwis. Oo, naalayo na. Kay bisay kita, kung napalit kita, iton mga ordinaryong mga parapliton, nagbubuhis na kita. So, importante daw ang active involvement niya nga dahiton mga buruhaton hiton komunidad. Yan ang bag-o nga tuig. Adi aton pamatian, John Albert Borata. Ako po si John Albert Borata ng Borongan City, Eastern Samar, at ang aking pong New Year's resolution bilang isang mamamayang Pilipino ay ang maging isang mabuting ehemplo para sa mga kabataan. Gayon din ang pagbibigay ng suporta sa ating mga lokal na maliliit na mga negosyante at ang pagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Saring ni Kuya Jan, Ate Pen, I walk up like that. Ate Pen naman, pagmamata ko pala kunuhit. Adi naman, adi Sir Reynan Rivera, aram ba niyo Sir Reynan, talagang inspirasyon inihiton mga kabataan. Estudyante damain haeso, nag-intern damain, naging intern iniha din aton DYES ngan aramban imyana ba professor na di da naman ESO kan Avid Campus. Adi Sir Reynan Rivera. O si Renan Rivera ng Eastern Samar State University kan Avid Campus. Bilang isang guro, ang aking New Year's resolution ay mas maging epektibo pa at mas maging mabuting guro para magpatuloy na maging inspirasyon sa aking mga estudyante. Alright. Thank you, Sir Reynan. Di naman, igin pa sa laini ni Aljun Bahasan. Maupay nga kulub Kuya Aljun. Estudyante naman, active naman hiya nga leader. Dida naman ESO Maydolong Campus. Usa damin hiya nga student official ESO Maydolong Campus. Iyan naman New Year's resolution. Maginhulos naman hiya nga maupay ng estudyante. Diri ila ehemplo di dahiton ira universidad within han university campus kundi haira daman komunidad. Dayon gihapon hiya sa ring paman nga magiging active leader nga makikiusa hiton mga buruhaton han ira kuilahan han ira universidad sugad man hiton community. Magiging responsable. Wow. Thank you Kuya Aljun Bahasan from ESO Maydolong Campus. Alright, so amad to ka barangay kaupay kung may dadlaman yung mga New Year's resolution. Pwede naman yung igpadangat nga di haaton magka-line-line nga program para naman basahon natin. Pwede naman yung video tapos kulawan natin didi tapos ige-ere ta naman. Pariyuhan ato naging kuhaan haton ira mga New Year's resolution. Hupa nagihap Ate Pen ato na baha. Nasa ring Jeremy Obalde from din ba to Jeremy? Barangay Mabuhay kan Avid. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higumaon. Alright, so kabarangay, paghinangpos na kita ato na pagharampang hataramda na Info Centrum with Ate Pen. Da mga salamat haniyo pakiisa aton hasakubhin sa kaoras sinang kiluphan na Martes Enero 6 aton taramdan Info Centrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Abundangan. Sugad man syempre ang aton na naging kabakyang di Master Control Engineer Ray Victor RV de Dios. Ate Pen na pumida ini. Boss nga ha, ila ka mo pagmamaan bisan ko na medyo matamlay pa. Ti Ate Pen. Utro maupay nga kulop nga na God bless po haaton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Alright, so naton oras sa kabarangay, may danala kita sa isa minutos nala og sa mag-alas sa 3.
Para hanaton na news update, Eastern Samar State University nag-alukarhin na 3.5 milyones pesos para ini pag-ayadhan ng mga building ang apektuhan na linog. Ang detalye adan aton report. Ginaprobaran han Eastern Samar State University ESO Board of Regents ang pundo nga nagkakantidad 3,571,301 pesos para pag-ayadhan mga building nga nadaot katapusan sunod-sunod nga linog han October 10, 2025. Ini nga alokasyon inigpapagawas tikang nga fiscal year 2025 program of receipts and expenditures han internally generated fund. Inyan ginpahayag ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. durante ang ginbuhat nga mini press conference on university updates didan December 26, 2025 Hakanugtan Hall, Borongan nga gintambungan han mga opisyal han ESO, representante tikang ha iba-iba nga campus, student officers, local media, campus publications, faculty staff ug iba pa nga stakeholders. Sumalakan Dr. Pagatpatan base ang Resolution number 2380 of 2025, lakipan mga apektado nga pasilidad ang College of Law, College of Nursing and Allied Sciences, College of Technology, Graduate School, Teatro Ibabawnon, ICTC Building, IGP Building, Infirmary Building, College of Information Technology, Old Mass Communication Building, Library, ARIC Building, College of Sciences, ug College of Agriculture. Ang pundo'y alukar para pagpalitin materialis ngan bayadhin labor para ang immediate repair ngan rehabilitation base masiguro ang integridad, seguridad ug operasyon han universidad. Por lo menos 4 kasimanan pag-implementar han nasabi nga proyekto. We also have here a resolution approving the budgetary allocation for the repair of university building damaged by series of earthquakes. Ito lahat ng may damage na building, nagkalugin tayo ng mga pundo para mabili ang kailangan ng mga materials. The amount is 3,571,301. Ito ay approve na ng EOR. If I am just sitting down, hindi ito magagawa. Kasi kahit niya pag-approve, sabi ko nga sa inyo, hindi madali pag-approve, pag-release ng pera. Because it has to undergo process or procedure so that we will not be disallowed. The transaction will not be disallowed by court. Mayroon tayong 3.5 million para sa mga repair na gagawin natin. And the other one is Lakipan ginhimang rawan hakatitirok ang patapod han pamunuan nga igpapatuman na ang face-to-face classes antes matapos ang Enero 2026. Para bagong Pilipinas, inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang halain naman nga notisya, papakisig han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang pagpaparehistro ha Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA base mapahaluag ang lupgup han mga programa ngan ayuda para ha mga pagparag-uma para panagat ngan iba pa nga sektor han agrikultura. Ang RSBSA amon opisyal nga rehestrohan gobyerno nga nagiging basihan ha paghatagin ayuda, insentibo ngan iba pa nga benepisyo. Pinaagi hini masisiguro nga ang suporta tikang ha gobyerno maabutla ha mga angay nga benepisyaryo. Ginaghatan nga tanan nga parag-uma ngan para panagat na edad 18 anyos paigbaw magparehestro ha City o Municipal Agriculture Office han iratag sa nga bungto syudad. Kinahanglan kompletuhon ang RSBSA enrollment form nga makukuha han nasabing opisina o pwede i-download di kang opisyal nga website han Department of Agriculture. Katapos punan na porma kinahanglan ini papermahan ha barangay chairman antes iproseso han City o Municipal Agriculture Office upod ang mga kinahanglanon nga pirma han City o Municipal Agriculturist ngan han Agriculture and Fisheries Council Chairman. Pagkumpleto nan nga tanan nga papeles kakarawaton han aplikante ang RSBSA enrollment stub sugad nga pamatuod nga hiya enrehistrado na. Amin ni kabarangay yan aton na news update at ipen na pumida ini utro maupay nga kilo.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.